Time check! Five minutes lang. 5 minutes pa. Sa sobrang ganda ng cinematic at ng color grading nitong movie na to, may mga ibang bagay ka talaga hindi mapapansin. Tulad nito, hair and makeup continuity. Kaya hair and makeup continuity, kasi sa first scene, sa first shot, nakalugay siya. Nakalugay ang actress. And sa next scene, naka-braid siya. So, may continuity error siya. So, kasi kung isipin mo, hindi naman makaka-braid ng buhok o sarili niyang buhok ang babaeng lasing. Ang next ay props continuity error din. Bakit? Person, saan ka? May emergency. Kung papansinin niyo, tumatakbo siya na naka-open yung bag dire-diretso sa loob ng bahay. And next, naka-close na yung pouch niya. So, dapat, kung tuloy-tuloy siyang tumakbo, there is no time din siya na i-close ang kanyang bag. Since yung action niya is hindi naman directly na nakahawak sa bag. Next naman, ang action continuity sa scene na to. Kung papansinin nyo, yung mic ay nasa kaliwa or left hand niya at may hawak siyang beer sa kanan. And dito sa scene na to, nasa right hand niya na. And then sa next scene, yung right hand ay hawak niya ay bote. So dito sa scene na to, it's just kinda hindi siya manonotice sa mga normal viewers or audience. Pero kung ikaw ay very critic person, mapapansin mo ito. Especially kasi yung scene na ito ay panay cut. Next scene naman ay yung lighting. Kung mapapansin nyo, sa scene na to, mukhang natural siya kasi binawi sa color grading. Pero kung papansinin yung per shadow, yung per highlights, yung ilaw na tumatama sa mga tao, ay artificial light siya. Kasi hindi naman ganyan ka-solid ang totoong sunlight. Katulad nito, yung kalangitan, bakit naging dark agad? Parang uulan, 'di ba? Next naman ay ang time continuity. Mapansin niyo yung time ng cellphone ay 4:01 PM. Tumawag si Dio. And then, nag-i-scroll daw na siya sa newsfeed niya. Ang oras na ay 3:41 PM. So, be mindful. Okay? Na dapat lahat ng mga devices na containing ng time, dapat same. Next naman, ay props continuity rin. Kung papansinin nyo, may polo sa likuran ng sasakyan na nakasabit. And if we're going to notice the side of the car sa window, wala nang nakasabit. Shit, Sunday nga pala. That is why dapat ang script supervisor sa isang film o sa isang pelikula ay isang tao na dapat very meticuloso, very critical, and very specific. Kumbaga, keen eye siya. Because everyone is important. And meron pa rin mga audience and watchers na makaka-notice ng mga pagkakamali sa isang film.